Noong unang panahon, ang bahaging ito ng mundo ang tunay na economic superpower ng planeta. May mga dinastiya na nakaimbento ng compass, printing, papel, at gunpowder. Nagpapadala pa sila ng malalaking expedition sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang China, ang tinatawag na Middle Kingdom, at katabi nito ang India. Sila ang sentro ng global economy noon. Ngunit pagsapit ng 1800s, nagbago ang lahat. Sa Europe at United States, may naganap na malaking revolution. Ito ang science, machines, armas, tren, kotse, eroplano, bomba, pabrika, at malalaking lungsod. Dahil sa bagong kapangyarihang ito, nagsimula nilang sakupin ang malalaking bahagi ng mundo. So, ano yung nangyari sa China during these times? Well, still a great civilization, yes. Pero nang dumating ang kanluran na may mas malalakas na armas, hindi na sila nakasabay sa firepower. Napilitan pa nga silang magbigay ng lupa sa Britain kaya nagkaroon ng Hong Kong. Hindi nangyari sa China ang Industrial Revolution tulad ng sa kanluran, at pagsapit ng kalagitnaan ng 1800s, bumagsak ang economic standing ng China sa mundo. Mas lumala pa ito makalipas ang 100 years nang sakupin sila ng bansang Japan. Ibig sabihin, mula sa masaganang Middle Kingdom, naging mahirap na bansa ang China. Habang umuunlad ang US at Western economies dahil sa free market capitalism, lalo namang lumulubog ang China. Sa halip na sumali sa capitalist system na kumakalat sa mundo noon, tumutol ang China. Sa halip, pumili sila ng one-party communist rule sa pamumuno ni Mao Zedong. Pero ang sistemang ito ang sumira sa chance ng China na umunlad kasabay ng buong mundo. Pagsapit ng 1970s, laganap ang kahirapan sa China. Naabot nila ang pinakamababang punto, pero doon din magsisimula ang pagbabago. Noong 1970s, pumasok sa eksena ang bagong leader, si Deng Xiaoping. Layunin niyang baliktarin ang 150 years na pagbagsak at kahihiyan ng China. Habang ang mga karatig bansa ng China ay yumayabong dahil sa kapitalismo, milyon-milyon ang umaahon sa kahirapan. Bumisita si Deng sa Singapore, kung saan ang mga ethnic Chinese ay yumayaman gamit ang free market system. Doon siya na-inspire. Kaya naman naisip niya, kailangan niya nang tapusin ang failed Maoist economics. Panahon na para subukang muli ang isang bersyon ng kapitalismo. Pero maingat siya. Ayaw niyang sirain ng one-party rule. Kaya nagsimula siya sa isang maliit na bayan sa southern China. May humigit kumulang 30,000 na katao lang doon. Katabi ito mismo ng British-controlled Hong Kong na noon ay sobrang yaman dahil sa kapitalismo. Idineklara ni Deng ang bayang ito bilang special economic zone. Dito, pwedeng pumasok ang foreign companies at mag-invest sa isang capitalistic free market. Parang naging tulay ang Hong Kong ng Western businesses papasok sa communist China. Kumbaga, socialism pa rin, pero may Chinese characteristics na. At alam mo ba ang sumunod? Isa sa pinaka-mind-blowing economic miracles sa kasaysayan ng mundo. Ang dating tahimik na fishing village mula sa palayan at ilang libong tao lang ay naging mega city na may mahigit na 10 million na residente. At ang kita ng tao doon mula sa $1 kada araw noon naging mahigit sa $30,000 kada taon o nasa 1.6 million pesos. At hindi lang ito nangyari sa isang lugar. Maraming lungsod sa China ang ginawang special economic zones. Dumagsa ang mga foreign companies dahil sa murang labor. Naging factory ng mundo ang China. Kalaunan, nalampasan na nito ang ibang Asian countries at naging ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Makikita mo ito sa graph. Ngayong taon, mahigit 50% ng global GDP ay manggagaling na sa Asia. Isa ito sa napakalaking economic transformation at dito mo maiintindihan kung bakit napakalakas ng China ngayon. As of now, ang China na ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong Asia, pangalawa sa buong mundo. At ayon sa mga eksperto, ilang taon na lang ang bibilangin. Maaari nang maagaw ng China sa Estados Unidos ang pwesto bilang hari ng buong mundo. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang insightful contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.